bawat habang ako'y naguguluhan, tulad ng hangin ako'y nawawala. Pait ng buhay akong tinatamaan, tungkol saan ako patutungo. Anong gagawin ko, Lord, sa bawat araw? Ang kaluluwa ko'y naghahanap ng sagot. Sa hirap ng buhay, ikaw lang ang pag-asa. Ipinagkatiwala ko sa'yo ang aking lahat. Hey, God's morning po mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ngayon po, sa oras na ito, ay muli tayo po ay dadako sa ating daily devotion. At ngayon po ay araw ng Wednesday, July 15, 2026. At ang ating pong scripture for today ay mula po sa Colossians chapter 3, verse 12. At ito po ay pamagatan nating the character of the chosen. No? Ano nga ba yung karakter ng mga pinili ng Diyos? No? Ikaw at ako bilang mananampalataya ng Panginoon. Tayo po'y pinili ng ating Panginoon. No? At ngayon po, talakayin natin, ano nga ba yung karakter o pag-uugali ng isang tunay na pinili ng Diyos. No? At ngayon po sa ating po pagsisimula, tayo po ay muli sasamahan ng ating partner para po basahin ang ating scripture for today at pangunahan po tayo sa pananalangin. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa mga taga-Colosas 3 verse 12. Kaya nga dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagkumbaba at mahinahon at mapagmatiis. Tayo po ay manalangin. Hallelujah Lord, maraming salamat Panginoon sa umagang ito na muli niyong pinagkaloob sa amin na mapag-aaralan namin ang iyong mga salita, Panginoon. Nawa lahat ng mga katangian mo, Panginoon, kagaya ng mga nabanggit ay aming magawa sa pamamagitan ng iyong Holy Spirit na mag-guide sa amin, Panginoon. Pangunahan nawa kami ng iyong banal na Espiritu upang masunod namin lahat ng iyong bilin ngayong araw na ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord. At ang lahat po ng ito ay aming itinataas sa iyo at ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So, purihin ng Diyos. Salamat sa pagkabasa ng salita. No? At itong umaga pong ito ay marapat na tayo ay magpuri sa Panginoon. Dahil binigyan niya na naman po tayo ng panibagong magandang araw. Isipin po natin, no? Kapag dito po sa ating tinatalakay o tatalakayin niya. Di ba? Kapag tayo bumili ng bagong damit, hindi naman po natin ito itinatago lang sa kahon. Hindi ho ba? Ito po yung sinusuot natin para makita ng lahat. Tama ho ba? Kaya tayo bumili ng bagong damit no? Para may bago ka, di ba? Nakabago, di ba? Parang gano'n. At dito po sa ating binasang talata, sabi, ganoon din sa ating pananampalataya. No? Pinapakita po rito na ganoon din sa ating pananampalataya. Tinawag tayo ng Diyos, hindi para maligtas lang. Hindi tinawag tayo para isuot at ipakita ang ugali na katulad ng sa ating Panginoon. At ito ang mensahe ng Colossians chapter 3 verse 12. At hayaan po ninyo muli, basahin ko sa Amplified Version. Sabi doon, so as God's own chosen people who are holy, it means set apart, sanctified for His purpose, and well-beloved, by God Himself. Put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience, which has the power to endure whatever. Sabi nga ay
injustice or unpleasantness comes with good temper. No? At dito sa atin pong talatang ito, no, ito po isinulat ni Apostol Pablo habang nasa bilangguan pa po siya. Imaginin po natin, siya ho'y nakakulong. Malayo sa mananampalataya, no, dito sa Colosas, at ang iglesia doon ay binubuo ng mga Hudyo at Hentil. Halo-halo, no, na nananampalataya, no, ano man ang lahi nila, hindi man sila Hudyo, no, ay naniniwala sila sa ating Panginoong Hesus. At noon, marami pong maling turo na nagsasabing kailangan na muna nating sundin ang lumang ritual at gawin ang sarili nating o sa sarili nating kabutihan para maging banal at kalugod-lugod sa ating Panginoong Diyos. Kaya po, ito ay naisulat. No? Kaya po sumulat si Apostol Pablo para ipaalala sa bawat isa, no, na ang pagiging banal ay hindi nagsisimula sa kung ano ang ginagawa natin. Nagsisimula ito sa kung sino tayo kay Kristo. Ulitin ko po. Ang pagiging Kristiyano ay hindi nagsisimula sa kung ano ang ginagawa natin. Nagsisimula ito sa kung sino tayo kay Kristo. Sino ba tayo sa mga ginagawa natin? Sino tayo kay Kristo sa harapan? Lahat ng ginagawa natin, ang nasa harapan natin ay si Kristo. Parang gano'n. At sino tayo doon? Dahil pinili na tayo ng ating Panginoon Diyos, niligtas at minamahal. Natural na sumunod dito ang pagbabago ng ating ugali at pamumuhay. Sino ba tayo sa mata ng Diyos? Bago pa po sabihin kung ano ang dapat nating gawin, ipinaalala muna ni Apostol Pablo kung sino talaga tayo. Sabi dito sa talata, God's own chosen people. Pinili tayo ng Diyos, hindi dahil mabuti tayo o may maipagmamalaki tayo, kundi dahil sa kanyang dakilang pag-ibig at plano. Sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus, nagiging pag-aari niya tayo. Kaya nga doon sabi, holy, set apart, sanctified for His purpose. Ibig sabihin, ibinukod tayo mula sa mundong ito para maging kagamit-gamit ng ating Panginoon. Tayo ba ay nagiging kagamit-gamit sa Panginoon? Tayo ba ay sumusunod? Nagiging disciple ba tayo ng ating Panginoong Jesucristo? Hindi pa tayo perpekto. Pero nilinis na tayo ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo para sa ating Diyos Ama. Kaya nga, sabi dito, well beloved by God Himself. Labis na minamahal ng ating Panginoon mismo. Ang pagmamahal niya ay hindi nakadepende sa kung gaano tayo kabait o kung gaano tayo nagtatagumpay. Mahal niya tayo dahil lang tayo ay kanyang mga anak. Sa Greek word, ang chosen po ay eklektos, no? Na ibig sabihin po ay pinili mula sa marami. Diba? Ang daming tao sa mundong ito, pero bakit ikaw ang nandito ngayon? Bakit ikaw ay kasama natin ngayon na nagpupuri sa Panginoon, nag-aaral ng kanyang salita? Ipinapakita po nito na bago palikain ang mundo, ay may plano na ang Diyos para sa iyo at para sa akin. Kaya nga po, doon sa ating scripture na binasa, sabi doon, put on. Anong ibig sabihin nito? Nung sinabi ni Apostol Pablo na put on o isuot ninyo, katulad na ating illustration, di ba, sa damit. Parang binigyan tayo ng regalo ng Panginoon Diyos. Ito na yung damit na dapat mo isuot. Pero hindi lahat nagsusuot. Tama ho ba? Hindi lahat sumusunod. Ibig sabihin po noon, kapag sinabing isuot mo ito, kailangan sumunod tayo.
Tayo ba lahat ay sumusunod sa mga salita na ating natatanggap? Mga salitang bago natin na natatanggap araw-araw. Gaya po na sinasabi ko kanina, parang pagbibihis tuwing umaga. Paggising mo, pinipili mo kung ano ang isusuot mo. Ganon din ang spiritual. Bawat umaga, pinipili nating isuot ang ugali ng Diyos. Nandyan ba yung ugali ng Diyos? Hindi ito kusang dumarating, kundi bunga po ito ng ating desisyon at pagsunod natin sa Kanya, sa ating Panginoong Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, at Banal na Espiritu. At ito mga katangiang dapat nating isuot ayon po dito sa ating pag-aaral. Unang nabanggit po dito is habag, compassion. Hindi lang po nakikita ang hirap ng iba, kundi nararamdaman mo rin ito kasama nila at handang tumulong katulad ng pagdamay ni Jesus sa atin. Kahapon pinag-aralan po namin yung John chapter 11. No? Ito po yung isang bagay na kung bakit sa relationship, pinakita po dito, di ba? Nung lumapit kakaibahan po ng paglapit ni Martha sa paglapit ni Maria. Nung si Maria na ang lumapit, naiyak na ang Panginoon. Ibig sabihin, ramdam na ramdam niya. Ganon din tayo. Kung lalapit tayo na may kababaang loob, di ba? Si Martha, naniwala lang siya. Pero nanatili siyang nakatindig, nanatili siyang si Martha. Pero sa Maria, kahit nakaibigan niya, kakilala niya, ipinakilala niyang si Lord Jesus Christ ang kanyang Panginoon. Bakit? Lumuhod siya. Umiiyak. At ipinaramdam niyang nasasaktan siya. At ipinaramdam din ng Panginoon Diyos na karamay ni Maria ang ating Panginoon Diyos. Yan po yung compassion at habag. At sa bawat pananangis natin, kasama natin ang Diyos. Dito sinabi rin po ang kindness o kabutihan. Ito po yung kusang paggawa ng mabuti at pagmamalasakit. Hindi dahil may hinahantay tayong kapalit. Karami po sa atin na kaya lamang natin nakakasama kasi meron tayong pakinabang sa kanila. Hindi dahil mabuti ang pakikitungo nila sa iyo. At hindi dahil may makukuha kang pakinabang. Kahit nasasaktan ka o pinagmamalupitan, pinipili mo pa rin maging mabuti dahil ito ang pusong natanggap mo mula sa Diyos. Yan po yung kindness. Humility, pagpapakumbaba. Ito po yung pagkilala na lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos. Hindi ka naman magkakaroon ng kabutihan kung hindi ito galing sa Kanya. Hindi ka naman magkakaroon ng pasensya kung hindi ito galing sa Kanya. Hindi rin naman ibig sabihin nito na minamaliit natin ang ating sarili. Pero hindi rin nagmamataas. Handang maglingkod at unahin ang kapakanan ng iba. Kahit na hindi sila mabuti sa iyo. Kahit na pasaway sila. Kahit ang tigas ng ulo nila. Dito sabi nga rin, gentleness, kahinahunan. Hindi pagiging marahas o magaspang. Mahinahon magsalita. Sabi nga po doon, di ba? At kumikilos. Puno ng respeto at malasakit. Dito nabanggit din ang patient o pagtitiis. May lakas na magpatuloy kahit may kawalan ng katarungan o hirap. Nananatiling mahinahon at hindi nagagalit o nagtatanim ng sama ng loob. Mga mahal kong kapatid sa Panginoon, hindi po sapat na alam lang natin ang salita ng Diyos. Dapat makita ito ng iba sa ating pamumuhay. Hindi natin kayang gawin ang mga ito ng mag-isa.
Dahil bunga po ito ng gawa ng banal na Espiritu sa ating puso. At tugon natin sa dakilang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya nga po, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, napakahalaga po ng discipleship sa ating buhay. Kasi kung ikaw ay na-disciple ng ating Panginoon, natututo po tayo. At nagsisimula ito sa ating pagkakakilanlan. Bago tayo makapamuhay ng tama, kailangan muna nating malaman na minamahal at pinili tayo ng Diyos. Ang paglago sa ugali ay mahalagang bahagi ng ating paglalakbay bilang mga mananampalataya. Tayo ay buhay na halimbawa. Makikita sa ating buhay kung tunay ba tayong sumusunod sa ating Panginoong Kristo. Di ba sabi nga sa atin ng John chapter 13 verse 35 ay ito. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Amen. Sabi doon, by this, everyone will know that you are my disciple. So, ang ating pong Panginoon na nagsasalita dito. No? Makikilala daw tayo. Sabi ng Panginoon, if you have love and unselfish concern for one another. Sabi nga po ng isang theologian, ni D.L. Moody, our character is the only Bible that some people will ever read. Kung ang mga tao sa buhay natin na hindi nagbabasa ng Biblia, ang binabasa niya ay tayo, ng mga taong yan. Kaya nga kung gagawin natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon Diyos, parang nagbasa na rin po sila ng Biblia. Katulad noon, marami pa rin po sa atin na nag-iisip. Kailangan ko munang maging mabuti o perpekto bago ako mahalin at tanggapin ng Diyos. Pero malinaw po sinabi dito ni Apostol Pablo. Kabaliktaran nga po eh. Bakit? Dahil mahal ka na niya. Pinili ka na niya. Kahit nagkakamali ka pa. Kahit nagkakasala ka pa. At dahil yan, kakayanin mong mamuhay ng may kabutihan. Sa panahon ngayon na napakadaling mainis, magalit o magtanim ng sama ng loob, tandaan po natin ito. Ang ating ugali ay nagpapakita kung kanino tayo nabibilang. Kung tayo ay mahilig sa social media, kung tayo ay hindi man, sa bahay man o sa trabaho, pwede natin ipakita ang puso ng Diyos sa ibang tao. Ano nga ba ang puso ng Diyos na nasa iyo ngayon? Kaya nga po, ang bunga ng Espiritu ang siyang sumasalamin sa lahat ng ito. Sabi nga sa atin, di ba? Tingnan po natin yun, Galatians 5 verse 22 to 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, 23, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Amen. Ano ho? Sabi doon, ano? But the fruit of the Spirit, sabi doon, Galatians 5:22 to 23, no? The Spirit, results of His presence within us is unselfish, is love, no? Yan yung unselfish concern for others, joy, yan yung inner peace. Patience, not the ability to wait, but how we act while waiting. Kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Yan po yung mga bunga ng Espiritu na nasasalamin at dapat masalaminin sa buhay natin. Love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, faithfulness, self-control. Mga bunga ng Espiritu na malimit, binabasa ng mga taong nasa ating paligid. At dahil doon, nakagagawa po tayo ng mabuting gawa kung nasa atin ang Espiritu ng Diyos na nananahan sa buhay natin. Sabi nga doon sa Ephesians chapter 2 verse 10. Sapagkat tayo'y nilikha ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti
Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Amen. We are created to do good works. Sabi nga, for His workmanship, His own masterwork, a creation of Christ Jesus, created in Christ. To reborn from above, spiritually transformed, renewed, ready to be used for good works, which God prepared beforehand, taking paths and plans, so that we would walk in them, living the good life, which He prearranged and made ready for us. Kaya nga ang buhay mo, ang buhay ko, ay inilayo ng Panginoon para maging kagamit-gamit sa bawat isa. Kaya nga po, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, ang ating ugali ay salamin ng kung sino tayo kay Kristo. Dahil ang tunay na pagbabago ay desisyon na ginagawa natin araw-araw. Huwag po tayong matakot maging mabuti. Kahit minsan, hindi mabuti ang iba sa atin. Kung nahihirapan tayong magkaroon ng ganitong puso, hilingin po natin sa banal na Espiritu ang kanyang lakas at tulong. Mga mahal kong kapatid sa Panginoon, huwag po nating isipin na ang pagiging mabuti ay para lang sa mga taong perpekto. Bilang mga anak ng Diyos, bilang mga pinili ng Diyos, bilang mga tagasunod ng ating Panginoon Jesucristo, ito ang tunay nating pagkakakilanlan. Hindi natin ginagawa ang mga ito para mahalin tayo ng Diyos. Ginagawa natin ito dahil mahal na mahal tayo ng ating Panginoon Diyos. Purihin po ang ating Panginoon at din po ako magtatapos, mga mahal kong kapatid. No? Nawa tayo na pagpala ng ating Panginoon sa ating topic ngayon. Ano? At ngayon po ay tayo naman ay dadako sa Wednesday's Reflection. God's morning, mga kapatid. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga napag-aralan natin ngayong umaga. Dito po natutunan natin na tayo po ay pinili at minahal ng Diyos kahit hindi po tayo perpekto. Bawat isa po sa atin ay nilikha ng ating Panginoon at tayo ay minahal niya. Kaya naman dapat nating piliin na magpakita ng kabutihan sa iba, gaya po nung mga nabanggit kanina na maging mahabagin, tayo ay makiisa sa lungkot ng iba, hirap ng iba at tulungan natin sila. Maging mabait, huwag tayong manakit at maging sa ating pananalita ay maging maayos at gumawa tayo ng tama. Bago po tayo muna magsalita ay isipin po muna natin kung ano yung magiging epekto ng ating mga sasabihin. At yun po ay mangyayari lamang sa tulong ng banal ng Espiritu. Kung tayo po ay galit, huwag muna tayo magsalita sapagkat ang tao pong galit ay kung ano-ano yung sinasabi. Then kapag nasabi na yung mga salitang hindi magaganda, doon lang natin marirealize na mali pala yung sinabi natin. Hindi na natin mababawi. Sabi nga po ay yung pagsasalita ng hindi maganda sa kapwa natin ay yun ay tumatanim sa puso nila. Kahit kayo ay batina, pero yung sinabi mo sa kanya na masama ay nananatili doon. Kaya po nagkakaroon ng division, nagkakaroon ng lamat ang isang relasyon dahil sa mga maling sinasabi. Kaya po maging maingat tayo sa lahat ng ating mga sinasabi o ipinapayo, sinasalita sa ating kapwa. Maging mapagkumbaba, huwag tayong magmalaki sapagkat wala po tayong dapat ipagmalaki sa ating Panginoon. Kung ano man po yung meron tayo, anong nasa posisyon natin, yun po ay hindi tayo magkakaroon kung hindi binagay o pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Kaya po hindi po natin dapat ito ipagmalaki sapagkat ito po ipahiram lang sa atin. Hindi po ito natin pag-aari. Kaya po isipin din natin ang kapakanan ng iba. Kung tayo po ay meron at meron lumapit sa atin, ay huwag po naman nating pahihindian sapagkat ang Panginoon nga po tayo lumalapit sa ating Panginoon. Kailanman ay hindi po niya tayo pinahihindian.
At kung hindi man po maibalik sa atin yung mga na ipahiram natin, ang Panginoon naman po ang magbabalik noon ng siksik at liglig at umaapaw pa. At isa pa po doon ay ang maging mahinahon. Yun nga po, huwag tayo magpadala agad sa galit na ating nararamdaman. Matuto po tayong mag-pause, tumigil, at manalangin muna bago magsalita. At pagiging matiyaga po. Huwag agad sumuko kahit mahirap o kapag nagkakamali ang iba. Kung tayo man ay may mga pinagdadaanan sa ating buhay ngayon, huwag po nating sukuan. Ito po ay ipanalangin natin, iluhod natin sa ating Panginoon. Sapagkat lahat po ng mga pinagdadaanan natin, circumstances na dumadating sa atin, yan po ay inalaw ni Lord upang ikaw ay lumago. Kasi kung mapagdadaanan po natin lahat ng hirap, yung mga susunod po na gawa naman ng kaaway ay mapaglalampasan natin sapagkat yung mga pagsubok na nauna ay napagtagumpayan natin sa tulong ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang mga paraan ng pasasalamat at pagmamahal sa Diyos at para ipakita rin sa iba kung gaano kabuti ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabi nga po kanina, tayo ang walking Bible ng iba. Kung hindi man sila nagbabasa, binabasa nila ang mga karakter natin sapagkat tayo ang mas nakakaintindi, mas nakakaalam sa salita ng ating Panginoon, kaya kailangan nating ibahagi sa iba at ipakita yung kabutihan ng mga natutunan natin sa ating mga pag-aaral ng salita niya. So yun lamang po, maraming salamat and God bless po sa inyong lahat. Amen. Purihin natin, Panginoon Diyos. At ngayon, tutungo naman tayo sa ating mga kapatid via online. Yan. At sinangunahan po tayo ng ating kapatid mula sa Barangay San Ignacio. Kasama po natin yan si Brother Rafael Preyo. Yan. Pagbati natin sa iyong buong pamilya, ang Preyo family. Yan. Kasama po natin dyan. Ngayon, sa iyong mga anak, sa iyong misis, kay Milka. Yan. Isang mapagpalang umaga. At yan, sundan po yan ang ating kapatid from Bulaking. Ciao, kasama po natin ang Kuya Chris Artillaga. At syempre, pagbati natin sa kay Ate Marta, no? Kay Nay Marta, kay Nay Gori, kay Nay Lina, kay Yasel, at kay Inigo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat dyan sa Bulaking Chaong. Yan, sa pagaling palakas. At yan, no? At yan, sinundan po yan ng ating kapatid from Villa Escudero. Kasama po natin si Nay Winnie Patual. Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyo dyan sa Villa Escudero. At syempre, pagbati rin natin dyan kay Ate Lisel, no, at sa kanyang buong pamilya, sa inyong lahat dyan. At nasundan po yan syempre ng ating kapatid, no, from Carmelite, no, Barangay Concepcion. Yan ang ating kapatid, no. Yan si Brother Arthur and Kumaring Carmeline, no? Yan sa Barangay Concepcion ng Azucena Taño family. Yan, syempre, pagbati natin kay sa kanilang mga magagandang baby. Yan, kay Julene at kay Pao. Isang mapagpalang umaga. At syempre, pagbati rin natin sa ating inaanak dyan na lagi din nakikinig, no? Si Tyron at si Janessa. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At sino pa? Yan, sinundan po yan ng ating kapatid from South Meadows, no? Yan, kasama po natin ang Andal Artillaga family. Kasama po natin si Pastor Ape Andal Artillaga. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Yan, at yan, nabanggit ko rin si Ate Lisel. At from United States, no, of America, kasama naman po natin ngayon, no? Yan, si Nurse Abigail daw from Seattle, Washington. Yan. Sama po natin at ang Daw family. Isang mapagpalang umaga po. No? At tungo naman po tayo sa Dubai. No? Kasama po rin natin ngayon dito si Maria Bonalos. No? Isang mapagpalang umaga. Sister Maria dyan sa Dubai at sa iyong lahat ng mga kasama dyan. Siyempre, yan. Andyan din ang aking nanay, Corazon Getgano Mercado. Yan. At sino pa? Ayan, kasama rin po natin si Nay Remy Alinea from
Dolores Quezon. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat dyan at sa inyong buong pamilya. At dyan ay nasundan din ng ating kapatid na from Santo Angel, Manilyn Mendoza. Yan, Barangay Santo Angel. Yan. At from Tarlac, no? Kasama natin ang aking partner, yan, si Architect Arnel Capadosa. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. Diyan, Architect. Yan. Ayan, nabanggit ko na rin. Kasama rin natin si Ate Marta. Yan, yan. At si kasama rin po natin ang Dalangin Family from Dolores Quezon. Yan, kay Nay Victor, kay Tatay Victor at Nay TC. Yan, sa mag-asawa. Yan, that's all mga kamahal kong kapatid sa Panginoon. At isang kagalakan po na tayo pong lahat ay nagsama-sama, no, upang ating mapag-aralan, mapakinggan ang salita ng Panginoon Diyos na hindi lamang po isang parang damit na ibinigay sa atin, kundi isang damit na dapat po nating suotin at dapat po nating maipakita sa mundong ito. Ang damit na galing sa Panginoon. At yan po ang tunay na pag-uugali na nasasalamin ang pag-uugali ng Diyos sa ating mga buhay. Purihin ang ating Panginoon Diyos, mga mahal kong kapatid sa Panginoon. At dyan po tayo nagtatapos. At sa ating pagtatapos, tayo po ay manalangin. O manaming Diyos na banal, makapangyarihan, banal na Espiritu na sa amin, Panginoon, ay nagtuturo. At we acknowledge, Lord, na ang lahat ng ito ay nagmula lamang sa iyo. Kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong paggabay, O Lord. Salamat sa lahat ng ito. For the gift of technology na ipinagkakaloob mo upang kami, Panginoon, ay malayang makapag-aral ng iyong salita, makapagbahagi ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Dahil ikaw yung Diyos na siyang nagtuturo, naggagabay at nagbibigay, Panginoon, ng kailangan namin upang kami ay mapalakas ayon sa iyong kabutihan at sa iyong layunin. Salamat po sa iyong salita. At patuloy namin idinadalangin, Ama namin Diyos sa makapangyarihan, na sa bawat isa, pagkalooban mo kami, Panginoon, ng gift of understanding upang lubusan naming maunawaan at gawin at piliin ang iyong kalooban. Salamat sa lahat ng ito. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat, O Lord, at dalangin din po namin sa aming mga kapatid na may karamdaman. Naniniwala po kami sa kagalingan. At sa aming mga kapatid na ngayon ay nangangailangan anuman ang aspeto nito, maging ito man ay sa karunungan, maging ito man, Panginoon, ay sa espiritual, higit sa lahat, O Lord, o sa negosyo, o saan man bahagi ng buhay. Lord, kami po ay nagtitiwala at umaasa sa iyong kabutihang ito. Naniniwala po kami na ang lahat ng bagay ay iniuubing mo. Kaya Panginoon, gawin mo kaming handa, O Lord, upang kami, Panginoon, ay maging kagamit-gamit sa iyong kaharian. Again, O Lord, sa lahat ng ito, sa iyo po ang papuri, pasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. At ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ is the Christ has risen. Christ is risen. Christ will come again. Christ will come again. And together, And together we we are for Christ. Again, ang dali, parang humabol ang ating kapatid. May humabol, parang si Sister Grace. Yan, tama. Yan, pagbati rin natin sa ating kapatid, no? Yan, from Bae Laguna, yan, Biray family. Yan, kasama rin po natin, no? At syempre, pagbati natin dyan kila Brother Mike, no? Kay Miko, kay Carl, kay Ellie, syempre sa ating mga baby dyan, kay Dion at kay Butcha, isang sa aking inaanak, kay Butcha, yan, sa mapagpalang umaga. At syempre kasama rin po natin ang Nonoso family, no, from Manhattan, yan, humabol, nakita ko dito, yan. Sa mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Nakapag-shout of victory naman tayo. Tama, nakapag-shoutan. And anyway, God's morning, everyone.